Hello guys! Welcome back to my channel kung saan nagtuturo ako ng math para mas maganda ang grades niyo sa school. At ang pag-uusapan natin ngayon, papaano ino-organize ang numbers. Ano ba yung iba't ibang klase ng numbers para magkaintindihan kayo ng teacher mo. At syempre, padadaliin po natin ang explanation. Let's go! Welcome back. Ayan, the number systems explained. Yan ang pag-uusapan po natin. No? Siyempre, nabanggit ko na po before, no? Pag sinabi po math, it's all about reasoning and logic po talaga. Karamihan ang pinag-aaralan po natin dito. Pero syempre, of course, karamihan po nito, ina-apply po natin sa numbers, no? Kaya, mas maganda po, no, kung maiintindihan po natin kung paano naka-organize ang numbers, paano naka-categorize at iba't ibang klase ng numbers. Kaya umpisa na po natin, no? Nang tawag po dito ay number sets or number system. Ayan, no? So part 1, no? Okay, noong unang panahon, tayong lahat ay unga-unga, no? Simple lang ang buhay. Namumulot lang tayo ng ng prutas, no? Nag-hunting lang tayo ng usa, mga ganyan-ganyan po, no? Ayan, walang kahirap-hirap ang math at natuto po tayong magbilang kung ano yung nakukuha natin. Halimbawa, nakapulot siya ng isang mansanas, edi isang mansanas. Yung isa naman nakapulot ng dalawang mansanas, edi dalawang mansanas na po yun. So, ang tawag po sa mga ganito po, no, pag nagbibilang tayo ng mga bagay, no, isang mansanas, dalawang mansanas, tatlong mansanas, ang tawag po dyan natural numbers or counting numbers. Ginagamit po natin sa pagbibilang sa mga nakikita po natin sa paligid. Counting numbers po ang tawag dito or natural lang po yan eh, no? Ganon, no? Right, no? At syempre, kasama po ang zero dito po sa tinatawag na counting numbers or natural numbers. Kasi ibig pong sabihin ng zero ay wala kang mansanas. Habela, ako may 4 na mansanas, ikaw walang mansanas. So kasama po sa zero yung pagbibilang. Ibig sabihin ng zero ay wala kang nakuha. Halimbawa, namundok ka, no? Pagbalik mo, wala ka naman nahuling usa. Ayan, zero. Alright, maliwanag po ba? So sana naintindihan po ninyo, no? At part 2 na po tayo, no? Pagkatapos natin mamulot, pagkatapos natin mag-hunt, no? Gumanda-ganda ang buhay, no? At after some time, natuto na tayo, no? Nagkaroon ng paghihirap ang buhay. Sa paanong paraan? Natuto tayong umutang. Ayan. Siyempre, yung iba, di ba, no? Pag-uwi, walang napulot, walang nahuli, ganyan. Walang kakainin. So, ang gagawin po natin ay mangungutang po tayo. So, meron pong number na mas masahol pa sa zero. Kung yung zero pinagtatawanan ka kasi walang-wala ka, may mas masahol pa po doon na naimbento ang tao. Ano yun? Yung may utang ka na mansanas. Halimbawa, no? Wala kang kakainin, humingi ka muna sa kapitbahay mo, pahingin na 5 mansanas. So pwede mo pong isipin, no, na ito po ang negative numbers. Ayan. Ang representation po ng negative numbers ay meron kang utang. Wala ka na nga, may utang ka pa. Negative 5, no? Ibig sabihin, may utang kang 5 mansanas. Ayun, maliwanag po ba? Ayun. So ngayon, i-categorize po natin, no? Pag pinagsama-sama mo, no, yung counting numbers, no, yung positive tsaka zero, no? Yung natural numbers na sinasabi, at sinama po yung negative po dito, puro mga buong numero po dito, ha? Ang tawag po dito ay integers. Negative, zero, at saka positive na mga buo na numero. Buo po siya, ha? Buo po, isang mansanas, 2 mansanas, may utang kang 1 mansanas, may utang kang 2 mansanas. Ang tawag po dito ay integers pag pinagsama-sama na po natin ito. Kasi whole numbers po sila, regardless kung negative, zero, or positive. Kasi nagagamit po ito sa pagbibilang. Yan. Nakikita natin sa daliri natin, pwede natin i-ganon-ganon. Okay? Maliwanag po ba? Ayun. So, part 3 na po tayo. No? Okay. Lalong humirap ang buhay pag lipas ng ilang taon, ilang dekada, ilang daang taon, no? Ngayon, ito, nagkaroon na ng problema ang mga tao.
kailangan ng hati-hatiin yung mansanas. Sabi ni nanay, katulad nito, yung isang mansanas, paghahatian ng 3 anak kasi wala, yan lang ang meron, maghati-hati kayo. Ayun na, nagkaroon na tuloy ng fraction. 1/3, yung isang mansanas hinati sa 3 bata. Ayun. So, nagkaroon na ng decimal place. Halimbawa, kalahati, no? Ayan, 2 kayong naghati, 0.5, no? 2 kayo naghati sa isang mansanas. Or 1/3, no? Kung 3 kayo naghati. So, nagkaroon ng decimal place, nagkaroon ng fraction. Parehas lang naman po yan na fraction pa rin po yan kahit may decimal place po yan, no? Ayun po. Yun po ang nangyari po sa ating mathematics po niya, no? So, pag pinagsama-sama po yung kanina, ano yung kanina? Integer, no? Yung may negative, may 0, may positive. Tapos hinaluan natin na may fraction, negative 1.5, 0.5, kasi naghati-hati tayo, 2.5, no? Pinaghati-hatian. Ang tawag po sa lahat ng numbers po na ito ay rational numbers. Kasi pag pinag-combine mo na po yan, rational numbers po ang tawag po dyan. This comes from the word ratio. Kasi nagdi-divide ka ng 2 number. Ayan, no? Paano nagkaroon ng 1.5? Yung 3 dinivide mo sa 2, no? May 3 mansanas, hinati mo sa 2 tao. Doon nagkaroon ng 1.5. So, bakit Kuya John, no? Nasama sa rational number yung 1, 2, 3. Wala namang ano yan, eh. Sakto-sakto naman yan. Wala namang ano yan. Walang point something yan, eh, no? Okay, paano nangyari yun? Bakit nagkaroon ng ganon? Kasi nga po, ang whole numbers po, pwede mo rin po siyang i-represent as fraction. Yung denominator niya po ay 1. Halimbawa po, yung 2, no, is equivalent to 2 divided by 1. So, yung 2, pag dinivide mo sa 1, 2. Yung 3, pag dinivide mo sa 1, 3. Kaya everything, lahat po ito ay rational numbers po ang tawag po dito. Okay, maliwanag po ba? Sana po na-appreciate po ninyo ang pinag-aaralan natin ngayon. Part 4 na po tayo. Okay. Ngayon, pag rational numbers po yan, no, ganito po yan guys, no? Usually po may katapusan po yan. Halimbawa, yung 3 divide mo sa 4, 0.75. Natatapos po yan, may tuldok. 0.75, tapos na po. Okay, maliwanag po ba? Kaya alam, may mga numbers naman po, although hindi natatapos, katulad ng 2, pag divide mo sa 3, wala pong katapusan po yan. Pero kahit wala pong katapusan po yan, may pattern po yan katulad po nito. Puro 6 na po yan, infinite number of 6. So wala na po tayong gagawin. Alam na po natin yan na walang katapusan na 0.666666 po yan. Hanggang makarating po yan sa dulo ng kalawakan, puro 6 na po yan. May pattern po. So either natatapos yung division mo or may ano po yan, may pattern ka makikita, no? Kaya lang, ito po ang nangyari, no? Tumalino po ang mga tao, no? Sa pagiging matalino po nila, marami po silang na-imbento, katulad ng pyramid, ng sundial, no? Yung sundial, yung araw na relo yata yan, yung gulong, yung wheel, etc. Tumalino po ang mga tao, no? So, nakita po nila na may mga numbers na hindi mo kayang i-represent as ratio. No, hindi po siya yung pag dinivide mo may katapusan, halimbawa 0.75 o kaya yung may pattern na lang siya na infinite, no. May nakita silang mga numbers na hindi ganoon, na walang pattern talaga at wala siyang katapusan, hindi natatapos yung number of decimal places po niya. Kasi po ito pong pag-derive po ng mga value na to, katulad po ng pi, no. Ang pi po kasi is diameter, katulad ng gulong nung naimbento ang gulong, no. Yung pag dinivide mo daw yung circumference by the diameter, yun ang pi, okay? So, wala pong katapusan po ang digits po niyan. At wala pong pattern po yan kasi procedure po ang ginagamit po dyan para ma-derive po natin yung mga succeeding digit. Actually po, sa panahon po natin ngayon, computer na po ang ginagamit para makalculate po natin ano ba talaga ang value ng pi, no? At sa kasalukuyan, 105 trillion digits na po ang na-compute ng mga computer po sa ngayon kung ano ang value ng pi. Maliwanag po ba? Ayun, no? Another example, square root of 2. Wala pong pattern po yan at wala pong katapusan po yan, no? At sa ngayon po yata, no, ilang trillion din po ang decimal places na na-compute na po ng computer kung ano ba ang square root of 2. Maliwanag po ba? Ayun. So, ang tawag po dito, dahil wala nga siyang pattern at wala siyang katapusan, no? Hindi mo siya mare-represent as ratio of 2 numbers, of 2 integers, no? So, ang tawag po nila dito ay irrational
numbers. Kasi walang katapusan. Parang jowa mo. Walang katapusan ng sakit ng ulo mo sa jowa mo. Ilang taon mo nang pinoprocess. Hindi mo pa rin maarok ang kanyang ugali. Alright. So, kahit hindi kayang i-express, no? As ratio of two numbers po, no? Hindi po ma-express yung pi, no? Pero alam po natin na totoong numero po ito, no? Kasi yung diameter, ganyan, no? I-divide mo sa circumference, ganyan. So, alam mo totoong number ito na nakikita natin sa nature, no? Nakikita natin sa nature. So, binigyan po nila ito ng pangalan. Ang tawag po nila dito, no? Pag kinumbine mo yung rational numbers, which composed of integers, yan, zero, yung mga negatives, ganyan po, no? Kasama po yung mga nadi-divide, no? At ito pong irrational, yung sinabi natin yung mga pi, mga square root of 2, ang tawag po sa lahat ng ito ay real numbers or totoong numero. Totoong numero. Bakit totoong numero ba? No? Kasi may peke po na number. Yan ang susunod natin pag-uusapan, yung fake na number dito po sa part 5. Ayan, umpisa na po natin ha. Itong fake number ha. Kapit lang po kayo. Konting-konti na lang po ito, no? Okay. Halimbawa po, 2 times 2, no? Square po ito, square. 2 times 2 is 4. So, pag in-square mo ang 2 ay 4. Ngayon, negative 2 is square mo. Negative 2 times negative 2 ay 4. Okay, so maliwanag po. So, from this, malalaman po natin na ang square root of 4 ay either negative 2 or positive 2. Okay? Wala ka ba napapansin, no? Anything, any number po na i-multiply mo by itself, magiging positive number po. Magiging positive number po yan, no? Anything na i-multiply mo sa sarili mo. Negative 1 times negative 1, positive 1. No? Negative 3 times negative 3, positive 9. Laging positive po yan, no? Kaya po, pag sinabi po na negative number, wala pong square root po yan. Walang square root po yan, no? So, pag kinuha mo ang square root of negative 1, wala pong sagot po yan. Wala kang makikitang sagot, no? Masisira lang ang ulo mo. Wala po talagang square root ang negative 1, no? Okay. So, sa maraming panahon, kinalimutan po ng mga mathematicians yung square root of negative 1 kasi wala namang kakwenta-kwenta, hindi naman nag-i-exist yan eh. Kaya lang, isang araw, nung nag-o-observe po ang mga scientists, no, ng tungkol sa physics, no, nung nagtingin sila sa mga kung ano-anong nangyayari sa mundo, napansin po nila ng mga mathematicians, no, na hindi nila ma-model yung ibang physics phenomenon na mapangyayari sa physics na nakikita nila, no, observe nila sa mundo, at tulad na sa mga electrical engineering, mga fluid dynamics, telecommunications, mga ganyan, mga waves, hindi nila ma-model, no, using real numbers. At nung sinubukan nilang paglaruan itong imaginary number na to, no, o itong square root of negative 1, nagulat sila. Nakakita sila ng pattern at nakita nila pag gagamitin nila itong square root of negative 1, although hindi ito nag-e-exist, na-solve nila ang napakaraming problema sa electrical engineering, fluid dynamics, civil engineering, telecommunications. So, gamitin na lang natin ito, no? Kahit na hindi siya totoo, gamitin natin, no? I-suspend mo na lang yung disbelief mo. Parang ganito po yan eh. Parang si Superman, no? Pag nanonood ka ng pelikula, no? Alam mo naman na peke eh. Alam mo naman na walang superpower yung artista na yan eh. Alam mo na hindi siya malakas, ordinary lang yan. At alam mong hindi lumilipad po yan eh, no? Pero isuspend mo na lang yung disbelief mo kasi may gamit, may purpose kapag naniwala ka doon sa pelikula. Ano yun? Habang nanonood ka ng pelikula, nasisiyahan ka, napapasarap yung feeling mo. Ganon din pag dito sa square root of negative 1, no? Although hindi siya totoo, isuspend mo kasi nagagamit mo siya. May gamit siya sa physics at nag-a-advance ang technology kapag sinama mo siya sa pagkukwenta mo itong negative 1 na to, ay square root of negative 1 na to. Kaya po tayo nagkaroon ng cellphone. Malaking factor din po itong square root of negative 1, no? Yung parang makasend yan ng signal, no? Okay? Maliwanag po ba? At ang tawag po dito, sa square root of negative 1 ay imaginary number. Nasa imahinasyon lang po natin. Or ang short term din po dito ay I. I is equals to square root of negative 1. At kapag dinuktungan natin ito ng real number, halimbawa, no, dalawang square root of negative 1, imaginary pa rin po yun. No? Kahit basta iparis po natin, no?
i-multiply po natin negative 2 na times square root of negative 1 ay imaginary number pa rin po ito. Maliwanag po pa, imaginary numbers po lahat ito pag kinumbinan po natin ng ganyan. Okay? Maliwanag po ba? May purpose po sa physics po. Kaya po, ginamit po itong square root of negative 1. Ngayon, part 6 na po tayo. Ang naisip ng mga mathematicians, mga scientists, paano kung paghaluin natin itong real numbers at saka itong imaginary? Halimbawa, 10.75 plus 2 square root of negative 1. Ayun. Sabi ng mga tao, ang hirap naman yan, Kuya John, ang hirap. Nagno-nosebleed na ako. May real number na, may imaginary pa. Napaka-complex naman ito para sa akin. Kaya nga po ang tawag nila dito ay complex number. Pag pinaghalo mo yung imaginary at saka totoong number, pinag-plus mo yan o minus mo yan, pinaghalo mo yan, ang tawag po dito ay complex numbers. Yan, no? Yan. So, relax lang po kayo. Hindi ko na po i-expound po ito. Introduction lang naman po ito para alam natin ano yung terminologies at saan nanggaling at ibang-ibang klase ng number. Pero, kung gusto niyo pa matuto pa, no? Doon sa mga complex number, imaginary number, matututunan niyo po ito sa future, no? Pag nag-engineering na po kayo. Alright, ayan po. At ito na po yung summary ng pinag-aralan po natin. No? May complex, may real, no? And under the real number, may rational, may irrational. Sa rational, may fraction, may integer, no? Sa integer, may natural numbers, may negative numbers. At yun lang po, no? Ang number systems na pinag-aralan po natin yan. Sana po natuto po kayo. To God be the glory. Keep on learning. God bless. Bye-bye.